Na nga guys, ang ginawa ko nung medianoche. Ang dami kong ginawa guys ha. Meron akong nakitang 1 kilo na noodles dun sa aming cabinet. At plano ko talagang gumawa ng fruit jelly or jelly fruit or fruit jelly. Nagustuhan ko to dahil may molder ako, gumawa ako ng ganito. At meron din akong whole chicken, fried chicken dahil napanood ko yung Kanto fried chicken ng ating mga vloggers. Ginawan ko siya ng liquid seasoning or liquid na, ang tawag mo dun? Yung instead na anong tawag mo nga dun? Yung pag-coat. So yan, buo ko siyang niluto. Ginawa ko lang siyang butterfly guys, para pumasok sa loob yung mantika. Ayan, oo, naalala ko na, breading na liquid. So pinagsama ko lang yung flour, cornstarch, may egg, may tubig, may asin, may konting betsin, at yan na. Ipiprito na natin siya sa mainit na mainit at guys, napakasarap nito. So, luto-luto lang tayo at mag-enjoy tayo dito dahil ito ay magugustuhan talaga dahil napakasarap, napakalutong at napakasarap ng kanyang breading. At hindi nagtatapos yan ang aking gawain. Pagkatapos kong maluto ang aking manok at ang aking fried chicken, gumawa naman ako ng carrot cake. Napakasarap ng carrot cake guys, napakalambot. So ito ang sekreto ng malambot na carrot cake. Kailangan hiwalay ang dry ingredients, select ingredients. So ang dry natin, may flour, may cinnamon, may baking powder, may baking soda, may asin. So ang ating liquid ay meron tayong sugar, kailangan isog natin yan, sugar, oil, egg. At ano pa ba? Vanilla. So pagsamahin na natin ang ating mix na wet at dry ingredients. Siyempre ang sikreto ng masarap at malambot na carrot cake ay ang nilagay ko na buttermilk. So kayo, pag wala kang mabili na buttermilk, eto na ang sikreto. Bumili ka ng evap milk, tapos lagyan mo ng white vinegar. Kahit anong klaseng white vinegar, yung apple cider, yung datu puti, baka naman datu puti. Yun, ilagay lang natin sa milk yung vinegar ng mga 10 minutes. Magbubuo na yan. At yan ang ilalagay natin sa mixture ng ating carrot cake. Ayan, magpapalambot yan dahil may vinegar yan. So yun ang ating at patapos natin pagsamasamahin ng ating wet and dry ingredients, haluin na natin ito ng saglit lang dahil pag na-overmix ito, naku guys, at titigas ang ating mixture. Ilagay na rin natin ang ating pineapple crush, lagyan na rin natin ang ating carrots, at lagyan na rin ang ating cashew nuts. So, preheat natin ang oven, ibebake na natin to. At hindi nagtatapos ito. Another recipe na naman ang aking gagawin kasama ang aking mga niluluto ngayon. Ito ay ang white sauce ng ating carbonara. Ito yung sinasabi nilang ano to. Ano na nga ito? Sa French, basta white sauce to, bechamel sauce. Na ito ay minelt natin ang ating butter. Pag nag-melt ang butter, lagyan natin ng flour. Tapos, kailangan pag nag-melt at yung butter at ilagay yung flour, magsama-sama bago natin ilagay ang ating tubig. So, sa tubig, lagyan natin ng seasoning, lagyan natin ng beef cubes, lagyan din natin ng garlic powder. Pero alam nyo guys, itong aking na-discover. Nilagyan ko siya ng garlic breading. So, napakasarap, napakasarap ng ating sauce ng ating carbonara. Siyempre, nagprito ako ng spam dahil wala akong bacon na nabili. So, ayan na guys, ang ating mga ginawa, ang aking jelly fruit. Napakasimple, pero ang cute na guys dahil gamit ko ang aking molder na flour. Yung molder ko na to, ginagamit ko to sa sapin-sapin. Pwede rin gamitin guys sa kutsinta, pwede rin sa cake, pero natutuwa talaga ako guys sa fruits. Ayan. So yung white na gelatin powder ang gamit ko, nilagyan ko lang yan ng pineapple juice, asukal. So yan ang aking setup. Yan ang ating carbonara. May isalad din, pero hindi ako gumawa guys. Yan ang jelly fruit. Oh, di ba ang ganda? Pagkatapos ng ating mga medianoche, sinunod ko naman ang ating cake. Siyempre, pagdating ng New Year at ng holiday season, ang masarap na gawin natin ay chocolate cake. Napaka-popular talaga ang chocolate cake at ito ay gagawin ko ring ultimate dahil ito guys, gagamitan natin ng mga bagong ingredients. Ito pala ang nagpapalambot sa chocolate cake. Lagyan natin ng mayonnaise guys at natutunan ko to sa isang vlog at nanood ako ng YouTube na ang nagpapalambot pala at nagpapamoist ng chocolate cake ay mayonnaise. Pero syempre, ang paborito kong nilagay mayonnaise ay Lady's Choice. Baka naman, Lady's Choice. At syempre, ang aking chocolate cake ay nilagyan ko rin ng coffee syrup. So, ang coffee syrup ko ay tubig na hot water at saka coffee. Diba? Tsaka konting white or brown sugar.
So, pinagsama-sama ko lahat ng ingredients. Meron tayo diyang flour, meron tayo diyang cocoa powder, meron baking powder, meron tayong konting baking soda, salt, ano pa ba nilagay ko? Asin, salt, tama. So, yon. At nilagay ko rin ng egg, ng oil, ng water, at vanilla. May nakalimutan ba ako? At saka syempre, yung coffee syrup. Pagkatapos nun, syempre, lagyan natin ang ating secret ingredient ay ang ating mayonnaise. So, mix na lang ulit. Mix. Ayan, mix lang. Itong kagandahan sa ating mga ginagawa dahil kahit manual lang ang ating pag-mix, wala tayong mixer. Ang chocolate cake, ang carrot cake, manual lang yan hinahalo. So, kailangan lang guys, pag holiday season, Christmas, New Year, ihanda na natin ang mga listahan ng ating mga medianoche, ang noche buena natin, ano ang masarap at syempre madaling gawin. So, tayo, ang masarap na gawin ay meron tayong pasta. So, ginawa natin para hindi naman nakakasawang spaghetti, ginawa natin carbonara, o diba, mix lang yan. So, ngayon naman, meron tayong fruits. Syempre, nakakasawa naman ng fruits lang, kaya ginawa natin itong jelly fruit. Or jelly, oo tama, jelly fruit. Tapos, meron tayong chicken. Para naman yung chicken natin, hindi yung fried chicken na nagkahiwa-hiwalay o na-slice. Ginawa nating whole fried chicken. O diba? Para naman kakaibang ating mga handa. At syempre, instead na vanilla, instead na kung ano ng mga cake ang ginawa, gawin natin carrot cake dahil ang Christmas, syempre, kailangan may fruit. So, carrot cake. At syempre, pag New Year naman, para naman di nakakaumay yung carrot cake, gawin natin chocolate cake. O diba? Para madikit, moist ang ating malagkit ang pagkakapit ng ating bagong taon. So, yon ang ating ginawa. Ayan. So, panoorin nyo lang. At syempre, bago matapos ang ating vlog, kailangan padamihin na natin guys ang 2,000 ko na subscribers. Thank you sa mga subscribers ko na laging nanonood. Kasi umabot na ako ng 2,000 o diba 2,000 na yan. So, malapit-lapit na yan na lumaki ang ating revenue. Gagawa ako ng maraming content, ng maraming lulutuin, ng maraming mga pagkain. Para naman, may matutunan din ang ating mga subscribers. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe sa aking channel. Like, kahit hindi nyo na i-share, mag-like na lang, manood. Pero kung gusto nyo i-share, sige i-share. Salamat sa panonood. Ito na ang aking chocolate cake. O, diba? Thank you for watching. God bless you all.